The Boss Husband. Credit to the author. 41 hanggang 48. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Matapos gumamit ng ilang bulgar na taktika para maalis si Karina, ang maligalig na bulaklak ng pulis, dumating si Justine sa parking area ng walang sagabal, pinaandar niya ang sasakyan at tiningnan ang oras sa dashboard. Halos 1 AM na. Sa takot na hindi magkaroon ng sapat na oras upang gawin ang mga intimate na bagay kay Roslyn, mabangis niyang tinapakan ang accelerator, at ang M3 ay bumaril patungo sa gitna ng lungsod na parang isang rocket. Kasabay nito, naramdaman ng 3 dibisyon ng mga sasakyan ng pulis na pinamumunuan ni Karina na may mali. Matapos tawagan ng isang pulis ang tawag, dali-dali siyang tumakbo kay Karina na malalim ang iniisip, Bureau Chief, may malaking nangyari. Si Karina ay malungkot tungkol sa kung paanong ang kriminal na hinihintay nila ay hindi pa natagpuan, at lumingon sa masamang pakiramdam, ano ang nangyari? Tanong niya. Mabilis na sinabi ng pulis, nakatanggap lang kami ng insider's report. Isang misteryosong tao ang pumasok sa Chen residence ng mag-isa ngayong gabi, pagkatapos ay pinatay si Dante Chen at ang malaking bilang ng kanyang mga nasasakupan. Ang Chen residence ay nagbago na ngayon ng kanyang Panginoon, at isa ito sa mga namayapang katulong ni Dante, si Hudson. Hindi alam ang kinaroroonan ng misteryosong taong iyon. Kumunot ang siksik at pinongkilay ni Karina, puno ng pagtataka ang kanyang puso, no wonder hindi pa rin umaalis si Dante para lumahok sa drug deal ngayong gabi, talagang namatay na siya. Ang ibang mga pulis ay lubos na natuwa at ang isa ay nagsabi, Bureau Chief, ito ay isang magandang bagay, ito ay tungkol sa oras na matanggap ni Dante ang kabayarang nararapat sa kanya. Ano ang alam ninyo? Nakaramdam ng galit si Karina at nagalit, bakit hindi nyo isipin, anong klaseng tao ang kayang manghimasok sa Chen residences, patayin si Dante, tapos mag-isang umatras. May lumitaw na ganyan sa Stonegate City, hindi ba kayo nag-aalala kahit kaunti? Nagkatinginan ang lahat ng pulis na nagtataka. Ang isang tulad niyan ay talagang mas nakakatakot kaysa kay Dante. Nag-isip sandali si Karina at sinabing, bilasan mo at makipag-ugnayan sa insider, imbestigahan ang dahilan ng kwento hanggat maaari. Mas mainam na alamin kung sino ang misteryosong taong ito, at least, dapat alamin natin ang kanyang hitsura at katangian. Gayon din, hindi dapat humina ang pagbabantay sa lugar na ito dahil lang patay na si Dante. Dahil namatay si Dante, si Hudson, na malili sa kanyang posisyon, ay tiyak na kailangang linisin sa dugo ang mga matigas ang ulo. Dapat nating tiyakin na walang sibilyang casualty. Oo. Bureau Chief. Pagkatapos magbigay ng sunod-sunod na utos, tumingin si Karina sa direksyon na iniwan ni Justine, ang malamig at magandang mukha niya ay nagpakita ng kaunting katigasan ng ulo, at bumulong siya sa sarili, Justine, tiyak na malalaman ko ang iyong bottom line. Pagdating niya sa Roslyn Bar, mga boses ng tao pa rin ang nagmumula sa loob. Ang kakayahang uminom ng alak at magsaya mula gabi hanggang madaling araw ay inaasahan sa Bar Street. Tinawag ni Justine ang masaya at napahagijek na Little Joe, pagkatapos ay agad na tumakbo sa pasilyo sa likod ng bar, at sa daan, lahat ng bodyguard ay magalang na binati siya. Bagamat hindi ito binanggit ni Justine, alam ng lahat na ang buhay ng kanilang pangulo ay iniligtas ng taong ito na tila ordinaryo. Matapos itulak ang magandang pinto sa silid ni Roslyn, hindi siya nakita ni Justine sa silid. Sa loob ng maluwag at maaliwalas na kwarto, tanging ilaw lang ng side table ang nakabukas, madilim ang ilaw sa kwarto. Paglingon niya, natuklasan niya na may isang mapang-akit na figure ang nakaupo sa tabi ng swimming pool sa labas ng silid. Ang swimming pool ni Roslyn ay nabuo sa pamamagitan ng paggamit ng malalaking piraso ng cobblestone. Sa sandaling iyon ay nagsuot si Roslyn ng puting cotton gauze na pantulog, at umupo sa cobblestone sa tabi ng swimming pool. Isang pares ng purong puti, walang kapintasan, makinis at katanji, tanging maliliit na paa na puno ng ningning, ang lumikha ng mga alon sa salamin na imahe ng liwanag ng bituin sa tubig.
Sa tahimik na patio, ilang bulaklak ng Yulan Magnolia, isang puno po na namumulaklak ng puti search nyo en lang mga master. Ang umindayog sa hangin sa mga sanga ng puno, na nagdadala ng mga sinulid ng malamig at natural na halimuyak. Sa gitna ng mga ulap, isang mahiyaing ngiti ang ipinakita ng gasuklay na buwan, na nagpapamalas ng malinaw at tahimik na liwanag ng buwan sa kaakit-akit ngunit bahagyang walang malasakit na magandang mukha ni Roslyn. Ang liwanag ng buwan ay nagdagdag din ng ilang kainosentehan sa kanya, na para bang siya ay si Chang'e na nahulog mula sa palasyo sa buwan patungo sa sekular na mundo, ngunit tulad din ng isang diyosa sa puting damit mula sa sinaunang mitolohiyang Griego. Si Chang'e ang diyosa ng buwan sa mitolohiyang Zenica yung nasa ML Puhaha. Nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto, dahan-daang lumingon si Roslyn. Hindi niya ibinuka ang kanyang bibig para magsalita, at isang mapayapang ngiti lamang ang ipinakita kay Justin. Mayroong isang sinaunang kasabihan na, ang pagbabalik tanaw sa isang ngiti ay nagdudulot ng 100 beses ang kagandahan, habang ang mga kababaihan ng tatlong palasyo ay walang kulay, na naglalarawan sa isang fox na espiritu ng isang babae tulad ni Dodgy. Hindi nakita ni Justin na kagaya ni Dodgy si Roslyn, dahil sa ngayon ay mas malinis pa ang ngiti nito, na para bang isa siyang asawa na namimiss ang asawa, at nang makitang ligtas na nakauwi ang asawa, isang masayang ngiti ang ipinakita niya. TL? Ang orihinal na tula ay mula sa panahon ng dinastiyang Damon tungkol sa isang babae na nagngangalang Gui Fei Gibson, isa sa 4 na magagaling na kagandahan ng sinaunang China. Ang orihinal na tula ay may 6 na palasyo sa halip na 3. Si Dodgy ay walang kaugnayan sa tula, na tinatawag ang may akda para sa kanyang pagkakamali. Si Dodgy ay ang paboritong babae ng isang hari sa panahon ng dinastiyang Shang, na kadalasang inilalarawan bilang isang masamang espiritu ng fox. Ang babaeng ito ay palaging nagbibigay sa akin ng init at ginhawa sa isang espiritual na antas. Ngayon ko lang nalaman sa wakas na hindi ko talaga siya kayang iwan. Hinubad ang kanyang medyas at pantalon, dahan-daang naglakad si Justin kay Roslyn, umupo sa cobblestone sa tabi niya, nilublob ang kanyang mga binti sa malamig na tubig, at huminga ng malalim. Pagkatapos noon ay naramdaman niyang comfortable ang buo niyang katawan. Ngayon lang ibinuka ni Roslyn ang kanyang bibig, at may bahagyang pilyong ngiti ay sinabi niya, kung hindi ka pa rin dumating, natulog na ako. Kung tulog ka kaya pa rin kitang gisingin, at kung natulog ka nang hiniling kong hintayin mo ako, kailangan ko ring paluan ang puwitan mo. Hinawakan ni Justin ang malambot at mabangong balikat ni Roslyn, na nagpapahintulot sa kanya na komportableng sumandal sa kanyang dibdib. Maginhawa niyang hinaplos ang malambot na laman sa dibdib nito, na nagbunsod sa magandang babae na magpaut ng mapanokso. Ikaw ay isang malupit, Roslyn winked, presidente ng Red Thorn Society ay napalo sa puwitan ng isang tao. Kung ito ay lumabas, paano ko uutusan ang aking mga nasasakupan, ang aking maraming kapatid? Kung gayon, kailangan nating makita kung sino ang nananampal. Hinalikan ni Justin ang mabangong buhok ni Roslyn, napakabango nito, kaya ngumiti siya at nagtanong, nagpalit ka ng pabango. Sino ang magwiwisik ng pabango sa kanilang mga ulo? Itinuwid ni Roslyn ang kanyang katawan, at inikot ang kanyang mga mata kay Justin, gusto mo ba ang halimuyak ng katawan ng dalagang ito at ang halimuyak ng shampoo na pinaghalo? Malabong ngumiti si Justin at sinabing, gusto ko ito, ngunit medyo nagkamali ka sa isang punto, hindi ka na binibini. Namula ang magandang mukha ni Roslyn, kung ganoon, ano ako? Itinuring na isang batang may asawa. Isang batang may asawa na hindi pa kasal. Mapaglarong pinaikit ni Roslyn ang kanyang mga mata. Agad na hindi nakaimik si Justin, ito ay itinuturing na kanyang pagkakasala kay Roslyn, at isang bagay na mahirap pag-usapan. Ngumiti siya at nahihiyang sinabi, ito. Roslyn my darling, pwede ba tayong magpalit ng topic? Tignan mo nga Gibson expression mo, Roslyn chuckled then said, I'm just teasing you for fun, kasalanan mo kung bakit ako pinaghintay ng matagal, halos 4 na oras na. Malungkot na sinabi ni Justin, hoy, mahal kong Roslyn, pumunta ako sa bahay ni Dante mula sa bahay, pagkatapos ay pumunta ako rito nang matapos ako. Ang ruta ay simple, ngunit hindi ako huminto sa aking tahanan sa pagitan, medyo mabilis na ako. Ano ang naging resulta? Maluwag na tanong ni Roslyn, na para bang isang maliit na bagay ang pagpatay sa isang underworld boss sa kanyang kuta.
Hindi na nag-aksaya ng panahon si Justin, at gumawa ng simpleng pagsasalaysay ng mga pangyayaring naganap. Sa pagtatapos ay sinabi niya, sa madaling sabi, sa ngayon ang mga puwersa ni Dante ay lilinisin ng Hudson na iyon. Makikipag-ugnayan ka kay Hudson, at ay parinig sa kanya ang iyong mga pagsasaayos. Tumango si Rosaline nang hindi man lang nagulat, hindi ko talaga akalain na may utak pala si Hudson, dati nakita ko siyang malabo na sumusunod sa panig ni Dante, hindi ko inaasahan na magkakamali ako sa aking paghuhusga. Siya ay mahina, kung hindi niya pipiliin si Dante bilang kanyang boss. Hindi ito itinanggi ni Justin. Biglang napabuntong hininga si Rosaline nang may pagsisisi, kahit gaano siya katanga, hindi niya ako maikukumpara, na kusang loob na hinahayaan ang sarili kong maging may bahay ng isang tao, at kahit ang tipong naghihintay ng malalim na gabi, hanggang sa makatulog na ako. Nang makita ang maliit na vixen na ito na nagpapakita ng ekspresyong nakakaawa ako, naramdaman na lamang ni Justin ang apoy na sumisibol ng mabangis mula sa kanyang dantian. Sa isang galaw niya ay hinawakan niya at niyakap ang sobrang flexible na baywang ni Rosaline, saka ibinaba ang ulo para halikan ang walang kapintasang mukha nito, at ngumiti, "My darling Rosaline, ang galing mo talagang tumaas ang apil, sa ganyang ekspresyon hindi ka ba natatakot sa asawa mo na mababaliw ako? Anong klaseng loko, hobby?" Amoy orchid ang nabugan ng hangin ni Rosaline, habang nagtatanong ito sa mahinang boses. Si Justin ay nagbigay ng kakaibang ngiti, at biglang gumalaw ng may lakas, ang kanilang mga katawan ay pumasok sa swimming pool sa isang iglap. Agad namang nagdikit ang dalawa, at nagsalo ng mainit na halik. Sa mga bumubulusok na tubig, pinakanakang naririnig ang bulungan. "Rosaline, gawin natin ito sa tubig." "Woo! Wag! Ano? Okay. Oh, mabuti, napaka-masunurin. Sabi ko, woo. Alam kong gusto mo ito, sabihin mo na kahit minsan lang sapat na, hehe." Woo! 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 42. Nang sumikat ang unang liwanag ng bukang liwayway sa napakalaking kwarto ni Rosaline, bumangon si Justin sa higaan sa matinding espiritu, nagsuot ng damit at naghanda na umalis. Ang inaantok na mga mata na si Rosaline ay nagpout dahil sa kawalan ng kasiyahan, at walang katiting na karisma na angkop sa isang boss sa mundo, tulad ng isang ordinaryong babae. Nagsalita siya ng may pagsisisi, "Sinabi ko sa iyo na huwag gawin ito kahapon sa tubig, ngayon nararamdaman ko ang pamamaga ng tubig, idima, doon." Sa Zen Aiken ng mga karakter para sa tubig at namamaga na pinagsama ay nangangahulugang idima. Tandaan, idima ay isang kondisyon na nailalarawan sa pamamagitan ng labis na matubig na likido na nakolekta sa mga lokab o tisyo ng katawan. Si Justin ay mukhang nagkakasalungatan, ginagawa ito sa tubig kaya namamaga ang tubig, idima. Darling Rosaline, paano ba naman na wala kang kahit katiting na kaalaman sa medisina? Hindi yun ang ibig sabihin ng namamaga, idima, ng tubig. Wala akong pakialam, wala kang konsensya. Binato ni Rosaline ng unan si Justin. Natawa si Justin sa kahihiyan, at sinabing, "Okay lang, kapag nag-ensayo ka pa sa hinaharap, magkakaroon ka ng pagtutol dito. Ang pagsasanay ay nagiging perpekto, tama ba?" Si Rosaline ay gumawa ng isang spitting impression, at hindi niya alam kung matatawa o maiiyak. "What practice makes perfect, utter nonsense. Hindi ko talaga alam kung paano ako na-in-love sa isang hoodlum na tulad na walang filter ang bibig." Pagkatapos ng maikling sandali ng pagtatawanan sa isa't isa, naalala ni Justin na kailangan pa niyang umuwi para magpalit ng damit at magtrabaho. Kaya't matapos himas-himas ang nabuong puwitan ni Rosaline, nagmamadali siyang lumabas ng bar. Pagbalik niya sa villa sa Dragon Garden, saktong oras na ng almusal, si Yuna, na may suot na apron ay nasa proseso ng paglabas ng almusal mula sa kusina. Nang makitang nakauwi na si Justin, natigilan si Yuna saglit, pagkatapos ay nagpakita ng nagmamalasakit na ekspresyon habang nagtanong, "Young master, saan ka nagpunta kagabi? Nag-alala kami ni Miss." Sa sandaling sinabi iyon ni Yuna, si Marian na kumakain ng congee sa tabi ng mesa ay sumimangot, at malamig na sinabi, "Hindi ako nag-aalala." Nang makita ang isa pang malamig na ekspresyon, na parang may utang sa kanya ng pera, hindi ito pinansin ni Justin. Umupo siya, kinuha ang sandok, nilagyan ng congee ang kanyang mangkok at masayang kinain ito. Ang congee ay dumudulas ng maayos, dinadala nito ang lasa ng culantro.
Yuna, paano mo ginagawa itong napakasarap kahit konji lang? Masayang tumawa si Yuna at sinabing, kung nagustuhan ito ni Young Master mangyaring kumain pa. Bumalik siya sa kusina para gawin ang kanyang mga gawain. Matapos maubos ang buong bowl ng konji na may dalawang malalaking lagok, kumilos si Justine para kunin ang sandok na nagnanais na punan muli ang mangkok, ngunit bago pa man niya kunin ang sandok, nakita niya si Maria na mabilis na inilipat ang malaking palayok ng konji sa kanyang tagiliran, na nagbibigay ng impresyon na hindi na siya muling humigop. Nasaktan si Justine, tumawa siya ng maasim at sinabing, aking ihing asawang si Marian, hindi naman siguro ayaw mong hayaang kumain ng konji ang asawa mo sa umaga, diba? Nakakain ka na ng 2 subo, pati, bawal mo akong tawagan sa nakakadiri na paraan. Inilagay ni Marian ang kaldero ng konji sa kanyang tabi, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at nagpatuloy sa pagkain. Kailangan mo bang pumunta ng ganoon kalayo para lang sa isang maliit na mangkok ng konji? Ungol ni Justine, pagkatapos ay bigla siyang may naisip, tumawa at nagtanong, Marian, baka galit ka dahil hindi ako nakauwi kagabi. Hindi man lang itinaas ni Marian ang kanyang ulo habang malamig niyang sinabi, hindi ako interesado sa iyong mga walang kwentang bagay. Kung gayon bakit hindi mo ako hayaang kumain ng konji? Natarante si Justine. Si Yuna ang nagluto nito para sa akin, ikaw ang bahala sa sarili mong pagkain. Saglit na nag-alinlangan si Justine, at naramdaman niya na ang puwersahang pag-agaw ng konji para kainin ay magiging labis. Nang maalala niyang nangako siya sa lahat ng kasamahan niyang babae na magdadala siya ng almusal, hindi niya itinuloy ang pang-aasar dito. Umakyat si Justine para magpalit ng damit, pagkatapos ay naghanda na umalis ng bahay. Nang makita ni Yuna si Justine na aalis na, curious niyang tinanong, bakit hindi ka pa kumain ng kaunti, Young Master? May natitira pang steamed buns. Naku, may aasikasuhin ako ngayong umaga, kakain lang ako sa labas. Sumulyap si Justine sa malaking palayok ng coriander konji nang may pag-aatubili, ngunit umalis pa rin sa bandang huli. Bumantong hininga si Yuna, pumunta sa gilid ni Marian at buong pusong nagsabi, Miss, mabuting tao ang Young Master, dapat kayong dalawa, mag-asawa, mamuhay ng maayos, huwag na kayong masyadong magkalaban kay Young Master. Huminto ang mga kamay ni Marian, at malinaw niyang sinabi, huwag ka nang mag-alala Yuna, kung gusto niyang kumain sa labas, hayaan siyang kumain sa labas, ayon sa gusto niya. Lalaki siya kung tutuusin, at kapag bata pa sila, mas mapaglaro sila. Miss kung ay treat mo lang ng konti si Young Master, paano maihahambing ang mga babaeng nasa labas kay Miss? Kapag nangyari iyon, hindi na mananatili sa labas si Young Master ng isang buong gabi. Matiig ang hinikayat ni Yuna. Tila hindi na nakinig si Marian, tumayo siya at ibinaba ang mga chopstick, Yuna, busog na ako, magtatrabaho na ako. Nang makita kung paanong si Marian ay hindi na gustong magsalita tungkol dito, alam ni Yuna na ang mixing miss ay naiinip na, at napabuntong hininga na lamang. Pagkatapos ay sinimulan niyang linisin ang mesa. Ang episode ng umagang iyon ay hindi nakaapekto sa mood ni Justine, nakinig siya sa mga balita sa umaga habang nagmamaneho papunta sa palengke ng kanlurang rehiyon. Nagpark siya sa malapit, pagkatapos ay lumipat sa kung saan dating stall ng kanyang tuhog ng tupa, at nagsimulang bumili ng iba't ibang uri ng almusal. Natural na pamilyar ang mga nagtatrabaho bilang mga mangangalakal sa maraming uri ng mga stall para sa almusal, marami sa kanila ay kaibigan din ni Justine, kaya nang makita nila si Justine, masayang binati nila ito at binigyan din siya ng dagdag na pagkain sa ibabaw ng inorder niyang libre. Napakabilis, dinala ni Justine ang mga bag ng pagkain sa kotse, ngunit sayang hindi niya nakita ang stall ni Old Lee, malamang na hindi pa rin alam ni Old Lee ang mga nangyari kagabi. Sa pag-iis kay Old Lee, naramdaman ni Justine na dapat bigyang pansin si Hudson na huwag pretuhin ng hindi patas ang maliliit na nagtitinda dito. Pagkatapos ng lahat, sa loob ng kalahating taon na ito, lahat sila ay nagkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Nagawa ni Justine na maabot ang Yellow International nang hindi nahuhuli. Nang umalis siya sa elevator at pumasok sa opisina ng malaking Public Relations Department, may second nakasuot na magandang babae at magagandang kasamahan na sumalubong sa kanya, masayang tumatawa, bakit ngayon lang dumating si Kuya Gibson, gutom na kaming lahat. Tila sinabi ni Hannah sa iba ang tungkol kay Justine na yumako sa responsibilidad na magdala ng almusal.
Itinaas ni Justin ang dalawang malalaking bag ng pagkain sa kanyang mga kamay, medyo mataas ang dami ng pagkain na kailangan, sa susunod ay bibili ako ng almusal ng mas maaga. Habang nagsasalita, naglakad si Justin papunta sa sarili niyang office desk, dahil computer lang ang laman ng table niya at wala nang iba, angkop na lokasyon iyon para ilagay ang pagkain. Ang 10-10 kabataan at kaakit-akit na mga kasamahang babae sa opisina ay agad na nagsisiksikan sa huni, at masiglang walang kapantay. Nang makita ang mesa ni Justin na puno ng mga kumikinang na pagkain tulad ng steamed stuffed buns, mandarin rolls, steamed buns, xiaobing, yuchao, fried glutinous rice dough cakes, fried dumplings, at kahit na soup-filled buns, nagblanko sila saglit, pagkatapos ay isa-isang lumingon kay Justin na may paghanga. Justin, masyado kang kamangha-mangha, paano ka nakabili ng napakarami, at nagawa mo pa ring iwasang magdala ng mabibigat na uri? Mabilis na kumuha si Cathy na bilog ang mukha ng isang tinapay na puno ng sopas, kumagit gamit ang maliit na bibig na iyon, at pinuri. Hindi naman siguro specialist ka sa pagbili ng almusal, di ba? Napaka-propesyonal, paano na mayroong parehong gatas at toyo, at ang soy milk na binili mo ay may mga uri ng matamis at hindi matamis. Hindi rin inasahan ni Hannah na magiging propesyonal si Justin. Ito ay mas masagana kaysa sa kung ano ang mayroon sila noon. Nang makita ang lahat ng kanyang mga kasamahang babae na masayang pinupuri siya, isang taong nagngangalang Gibson ay nakaramdam ng kasiyahan at pagmamalaki sa parehong oras, lubos na nakakalimutan na ang kanyang orihinal na aplikasyon sa trabaho ay para sa PR, at hindi isang breakfast gopher. Lahat, mangyaring kumain ng kahit anong gusto mo, kung mayroong isang bagay na partikular na gusto mo mangyaring ipaalam sa akin, bibili ako ng higit pa nito sa susunod na pagkakataon. Ipinagmamalaki ni Justin ang kanyang sarili, at hindi rin nakalimutang magyabang at mambola, kapag gumagawa ng isang bagay, maaari rin nating gawin ito ng seryoso, na natutugunan ang mga pangangailangan ng masa sa buhay. Ang ganitong bagay ay isang bagay na isang taong tulad ko na may mahusay na karakter ay masayang ginagawa. Iisipin ng oras na muntik ko nang maisuot ang pulang neck scarf. 43. Matapos ang sunod-sunod na mga salita ni Justin ay muling nagtawanan ang mga kasamahang babae, nang walang anumang anyo ng isang banal na babae, isang maikling buhok na magandang babae na may hawak na piniritong dumpling ay lumapit sa kanya at nauutal na sinabi, "Kuya Gibson, lumapit ka, may gusto akong sabihin sa iyo." Lumapit si Justin para marinig kung ano ang sasabihin niya, ngunit hinalikan siya ng magandang babaeng iyon pisngi na may mua, pagkatapos ay namumula ang mukha niya, ngumiti siya at sinabing, "Ito ang reward mo." Parang bigla siyang nasa cloud 9, naramdaman ni Justin na maganda ang mundo. Ang Yellow International ay talagang langit para sa mga lalaki. Pangalawang araw pa lang niya, meron ng isang magandang babae na nag-aalok ng mga halik. Isang solong almusal lang ang nagkaroon ng ganoong epekto, kaya kung magdadala siya ng almusal araw-araw, malayo pa kaya ang kanyang gender happiness. Hinawakan ni Justin ang mamasa-masa na marka ng halik sa kanyang mukha, at tumawa, "Little sister, hindi sincero iyon sa iyo, may langis pa rin sa iyong bibig nang hinalikan mo ako, kung hindi ko ito maalis, kailangan mong halikan ang langis pabalik." Nagkunwaring galit ang babaeng maikli ang buhok sabay sabing, ang pagtawag sa iyo kuya ay napakabait ko na, sa mga kapatid dito na mas bata sa iyo. Huwag makakuha ng 1 pulgada at humingi ng 1 milya. Hehe, biro lang. Ngayon lang naalala ni Justin na siya ay 23 taong gulang lamang ngayong taon. Sa Zenica, napakaraming estudyante sa unibersidad ang nagtapos sa edad na 24. Sa katunayan, maaari lamang siyang ituring na isang maliit na kapatid, at hindi kuya. Matapos kunin ng karamihan ng mga kasamahang babae ang nagustuhan nila, masaya silang bumalik sa kanilang mga upuan at nag-enjoy sa pagkain habang nagtatrabaho, at paminsan-minsan ilang matapang na kapatid na babae ang magpapakawala ng electric ice kay Justin, na nagiging sanhi ng pakiramdam ni Justin na ang kanyang mga glandula ng laway ay tumaas ng hindi maliit na dami. Wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang patuloy na laman ang kanyang bibig ng mga natirang pagkain ng mga kababaihan, na naghahain ng kanyang almusal na may malalaking lagok. Sa sandaling ito, may naisip si Justin, lumingon sa isang sulok, at nakita ang kanyang nag-iisang lalaking kasamahan sa opisina. Nakaupo doon ang maputi at mukhang malambing na kapatid na si Boyet at tinapik ang kanyang keyboard.
Nang maalala na tila hindi siya nag-aalmusal, kinuha ni Justin ang dalawang steamed stuffed bun at naglakad palapit. Boyet, kumain ka na ba ng almusal? Kinakabahang ibinaling ni Boyet ang kanyang katawan, hindi. Hindi pa. Kung gayon, bakit hindi ka pumunta upang mag-almusal? Hindi mo ba narinig na mula rito ay ginagawa ko ang tungkulin ng pagbibigay ng almusal? Napangiti si Justin habang inabot ang plastic bag kay Boyet. Narito, kung hindi kakain ng almusal ay hindi magkakaroon ng sapat na lakas para magtrabaho, kaya kung kailangan mong kumuha ng higit pa pumunta ka sa aking cubicle, marami pang natitira. Tinanggap ni Boyet ang pagkain ng may pasasalamat, ngunit inalis lamang ang isang steamed stuffed bun mula sa plastic bag, at ibinalik ang isa kay Justin. Siya ay may awkward na ekspresyon habang siya ay bumulong-bulong, Ang aking gana ay maliit, isa ay sapat na upang mabusog ako. Halos mabulunan si Justin. Isang lalaki ang tumayo sa harap ni Justin at mahinang nagsabi na siya ay may kaunting gana, at ni hindi makaubos ng dalawang steamed stuffed bun. Binigyan siya nito ng pakiramdam na hindi alam kung matatawa o maiiyak. Pagbalik sa kanyang upuan, sa sandaling binuksan niya ang computer, napansin niya si Melinda na nakasuot ng light purple na damit na magandang naglalakad sa kanyang tabi. Ngayon, sa ibabaw ng kanyang magandang purplish red hair dye ay mayroong isang kulay rosas na hair clip. Kabilang sa mga hinog at gilas ay idinagdag ang kaunting katalinuhan. Habang papalapit siya, isang amoy na katulad ng mga orchid at musk deer, ang lavender ay naaamoy. Sa kanyang karanasan, natukoy ni Justin na kayang gawin ng babaeng ito ang lahat ng uri ng hardcore na paggalaw sa kama. Hindi akalain ni Melinda na nasa isip ni Justin ang gayong mga karumaldumal na ideya. Maingat niyang sinulyapan si Boyet saglit, pagkatapos ay nagsabi, "Little Gibson, sa hinaharap kung malaya ka mangyaring alagaan ng higit pa si Little Chen, ang batang iyon ay karaniwang kakaunti ang nagsasalita, at medyo malungkot. Lahat kami ay nag-aalala para sa kanya, ngunit kung tutuusin lahat kami ay mga babae, at hindi namin siya tunay na tretuhin bilang isang kapatid na babae." Lumilitaw na si Melinda ay may mabuting puso at nagpakita ng pangangalaga sa kanyang mga kasamahan sa opisina. Si Justin ay natural na hindi tutol sa isang maliit na gawain tulad nito, at tumango, "Anyway, bibili lang ako ng almusal at gumagawa ng maliliit na gawain. Isang bagay tulad ng pag-aalaga sa aking mga kasamahan, at pag-aalaga sa aking kapwa lalaki ay isang kinakailangan." Ang nakaawang mga labi ni Melinda ay naging isang ngiti. "Narinig kong sinabi ng iba kung gaano kakagaling ang talento, ngunit sa nakikita ko ay mayroon kang isang makinis na dila." Si Hannah, na nakaupo sa pinakamalapit, ay tumalikod, binigyan niya ng matalim na tingin si Melinda, magiliw na tumawa at sinabing, "Big sis Mingayo, bakit hindi mo tanungin si Justin kung may girlfriend siya? Sa tingin ko ay medyo magkatugma kayong dalawa." Si Justin sa sandaling iyon ay nakatingin mismo sa 2 lumps ng vibrating meatball sa dibdib ni Melinda nang hindi man lang kumukurap, at marinig ang mga salitang iyon, hindi niya maiwasang magkaroon ng panghihinayang na tono habang sinabi niya, "Tungkol dito. Hindi ko ba nabanggit ito? May asawa na ako. Kasal ka na." Natigilan si Hannah, pagkatapos ay sinundan ng hindi makapaniwalang sinabi niya, "Hindi ko talaga masabi, sa iyong mapanlin lang na tingin, at paggawa ng mga galaw ng walang pahintulot, ang isang babae ay talagang handang pakasalan ka." Si Justin ay hindi nasisiyahan, at sa matuwid at maringal na mukha ay sinabi niya, "Paano ako naging malaswa? Ako ay matuwid na tao, Ate Hannah, hindi ka dapat magsalita ng hindi totoo. Kanina ka pa nakatitig sa boobs ni Sister Melinda, sa tingin mo hindi namin alam." Inilibot ni Hannah ang kanyang mga mata. Hindi rin nakaramdam ng awkward si Melinda, tinakpan niya ang kanyang bibig at tumawa, "Hannah, hindi mo na siya dapat sandutin, kung ito ay kumalat sa kanyang asawa, marahil ay kailangan niyang lumuhad sa isang washboard upang bayaran ang kanyang mga pagkakamali." Sa sinabi niyang iyon ay nagmamadali siyang umalis. Sa kanyang puso ay bumulong si Justin, kaya lahat sila ay isang grupo ng mga vixen, at nakikita ang lahat. Natahimik lang sila tungkol dito. Ngunit dahil nakita na siya, hindi na kailangang maging palihim pa. Tinitigan niya ang likuran ni Melinda habang naglalakad ito, at ang matikas na pag-ugoy ng puwit, habang nilulunok ang kanyang laway. Hindi nakaimik si Hannah sa prangka ni Justin, pagkatapos ay sumunod na tumawa at sinabing, "Justin, gusto kong sabihin sa iyo ang isang sikreto." "Anong sikreto?"
Masasabi ni Justin na may hindi direktang ipinahihiwatig mula sa mga salitang iyon, at hindi niya maiwasang lumapit para magtanong. Sa totoo lang, ang puwitan ni Sister Melinda ay maaaring kakaiba, ngunit ang puwitan ni Cathy ang pinakamalambot, napaka-komportableng hawakan, kung may pagkakataon kang subukan ito. Ang mapanuksong mga mata ni Hana ay naging mga hiwa habang sinasabi niya, nahawakan ko na lahat ng puwitan nila bago mo alam. Si Justin ay labis na naiinggit. Ang babaeng ito ay tunay na bukas at matapang, marahil ito ay dahil nanatili sila sa lugar na ito, Yellow International, kung saan ang mga lalaki ay bihira ng napakatagal, at ang kanilang likas na pagkagutom at pagkauhaw ay bumuti. Nagpakita ng mapaglarong ngiti, tinanong niya, kung gayon, paano ang iyong puwitan kumpara kay Cathy? Sinadya ni Hana na akitin lang si Justin, ngunit biglang natanong, nauutal siya at hindi makapagsalita. Kung sasabihin niyang mas mababa siya kay Cathy, kung gayon bilang isang babae na may tiwala sa kanyang hitsura, siya ay hindi nasisiyahan. Ngunit kung sinabi niyang mas mataas siya kay Cathy, magmumukha siyang masyadong mayabang at kampante, at isang flip-flopper. Isang pares ng matingkad na mga mata ang nakatitig kay Justin, napaka-curious ka ba? Pagkatapos mong hawakan ang kay Cathy, hahayaan kitang hawakan ang sa akin, tapos ikaw na lang mismo ang magkumpara, diba? Ito ay isang deal. Tumawa si Justin. Nakakaawa si Cathy, halatang hindi niya alam na ang kanyang puwet ay naging platform ng pagsusugal para sa pares ng walang pusong lalaki at babae. Si Hana ay hindi rin nahiya tungkol dito, habang nakataas ang kanyang kilay, siya ay malandi na tumawa, kung may kakayahan kang pahintulutan ang lahat ng aming mga kapatid na hawakan sila ng isang beses, iyon ay maituturing na kapakanan ng aming PR department para sa aming mga bihirang kasamahan sa lalaki. Ang mga salitang ito ay nagpaganda sa mood ni Justin, at bagamat sa mga nakaraang taon ay nagkaroon siya ng mga relasyon sa ilang mga babae, ngunit iyon ay mga panahong nakaraan. Kung iisipin ngayon, ito ay isa lamang vent para sa pisikal na pangangailangan. Sa kasalukuyan, ang pinanibik na hatid sa kanya sa pamamagitan lamang ng pagsasabi ng ilang salita sa mga kababaihan sa opisina ay hindi pa nagagawa. Sa umaga, ang pagtatrabaho ay eksakto kung paano naisip ni Justin. Walang nang abala sa kanya, binuksan niya ang computer at dumiretso sa internet para maglaro ng ilang mga laro, tulad ng Miner ng Ginto, Pokemon at iba pa. Napakasaya niya. Paminsan-minsan ay may ilang magagandang babae na lalapit upang magtanong sa kanya ng ilang mga tanong sa wikang banyaga, at madaling nasagot ni Justin ang mga ito nang walang anumang pasanin sa kanyang utak. Nang malapit ng mag-12 PM, naglakad si Cathy at Melinda bilang magkapares, at nang mapansin ni Hana na papalapit sila, inayos niya ang kanyang mga gamit at bumangon. Nakita ni Cathy ang pamilyar na larong, concentration, sa monitor, tumawa siya at sinabing, Justin, sabi ni Ate Hana na pumunta ka rito para mag-idol, parang siya ay spot on. Dinilaan ni Justin ang kanyang tuyong labi, hinimas ang kanyang tiyan, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo para magtanong, pupunta na ba kayo para sa tanghalian? Oo, sa mismong dining hall ng kumpanya, sasama ka ba sa amin? Tanong ni Melinda. Maaaring nakain ng 7 o 8 steamed stuffed buns si Justin, 5 sticks ng yuchaw at 2 pack ng soy milk, ngunit ang paggawa ng isang bagay na napakahirap tulad ng paglalaro ang pinaka nakakapagod, kaya medyo nagugutom pa rin siya. Tumayo siya, at walang kahit katiting na hiya ay sinabi niya, syempre, kailangan kong sumama sa iyo. Nakakapagod ang pagtatrabaho, kailangan kong gantimpalaan ang sarili ko ng maayos. Sabay-sabay na pinandilatan siya ng mga mata ng 3 babae. 44. Pinatunayan nga ng Yellow International ang sarili na isang kumpanyang pinamamahalaan ng mga kababaihan. Ang mga panloob na dekorasyon para sa dining hall na sumasaklaw sa buong 15 palapag, ay malinis, maliwanag, bukas, at magandang kulay. Malaking floor-to-ceiling glass na bintana ang naruroon sa lahat ng 4 na gilid, at maaaring tingnan ng isa ang buong tanawin ng Stonegate City. Ang mga mesa at upuan ay pawang avant-garde na kulay pilak puting pinaghalong metal at plastic, na nagpapakita ng isang malakas na istilong naka-istilong. Elegante at presko rin ang ilaw ng dining hall, iba't ibang kulay at uri ang mga hanging lights na may salamin na may texture na malakristal.
Sa bulwagan, ang mga nakapaso na halaman ay kakaunti ang ipinamahagi sa apat na sulok, ang kanilang malambot at magagandang dahon ay nagpapakita na may isang taong nagpakita ng labis na pangangalaga sa kanila. Sa counter para sa pag-swipe ng kanilang mga ID, ang talahanayang ginamit ay katulad ng ginamit sa mga bar. Ang mga manggagawa sa pagkain at inumin ay nakasuot ng malinis at puting damit para sa trabaho, at tinanggap ang lahat ng may ngiti. Nang pumasok si Justin sa dining hall kasama ang tatlong babae, hindi gaanong napagtuunan ng pansin ang mga ito. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng pagkakaroon ng Yellow International na medyo mas mababang mga lalaki, hindi iyon nangangahulugan na wala na sila, ang PR department lang ang medyo espesyal. Higit pa riyan, mayroong higit sa 200 manggagawa sa punong tanggapan, kapag ang lahat ay natipon sa antas na ito, ang mga lalaki ay hindi magiging masyadong kapansin-pansin. Nang makita ang ekspresyon ng interes ni Justin, tumawa si Cathy at sinabing, "Ano sa palagay mo, hindi naman masama, di ba? Ang kapakanan ng aming kumpanya ay itinuturing na isa sa pinakamaganda sa buong Stonegate City. Ang ganda ng disenyo ng lugar na ito, naramdaman kong tumaas ang gana ko sa pagpasok ko." Matapat na nagsalita si Justin. Ang renovation ng dining hall ay personal na idinisenyo ng aming CEO. Sa 2 taon na ang aming CEO ay nasa trabaho, ang pagganap at kapakanan ng kumpanya ay tumaas ng malaki, lahat kami ay kanyang mga tagahanga. Sabi ni Cathy na may pagmamalaki. CEO. Hindi ba iyan ang malamig na asawa ng pamilya ko? Nang maisip iyon ni Justin, pagkatapos ay tumingin sa malinis at maayos na dekorasyon ng 4 na sulok, tila nakakuha siya ng malalim na pagkaunawa dito. Hindi ba? Kung titingnang mabuti, ang mga dekorasyong ito ay pawang malamig ang tono. Biglang lumingon si Hannah at sinabing, "Bigla akong may naisip." Pagkatapos niyang banggitin ang CEO, "Kahapon ay tinawag ka ng CEO sa kanyang opisina, ano ba talaga ang nangyari? Di ba sinabi ko na? Kinakamusta lang niya ang isang bagong kasamahan." Malabong sumagot si Justin. "Sino ang maniniwala sa iyo?" Magiliw na tumutol si Hannah. Alam niyang hindi siya makakakuha ng sagot, kaya binago niya ang mga tanong. "Oy, Justin, nakilala mo na ang aming CEO, ano ang pakiramdam na makilala siya? Anong ibig mong sabihin? Galing ka ba sa Mars? Pumasok ka sa kumpanya namin, paanong hindi mo alam na ang Boss Lysander namin ay may reputasyon bilang numero 1 kagandahan sa mundo ng negosyo ng Stonegate City?" Si Hannah ay may mukha ng hindi makapaniwala. May ganoong pamagat. Talagang hindi alam ni Justin, tumawa siya at sinabi, "Okay lang siya sa palagay ko, malamig lang, ang pagtingin lang sa kanya ay maaaring magdulot ng goosebumps sa puso." Hindi sinasabi na ang CEO ay dapat magkaroon ng isang natatanging ugali. Si Melinda na nanatiling tahimik ay biglang pumila, sina Hannah at Cathy ay parehong sumunod na may tunog ng pagsang-ayon. Nagulat si Justin, hindi niya inaasahan na sa puso ng mga manggagawa ng Yellow International, ang kalamigan ni Marian ay itinuturing na kakaibang ugali, bukod pa rito ay lalo silang gumagalang sa kanya. Tila hindi mahalaga kung ito ay personal na alindog o kasanayan sa pamamahala, ang magandang asawa ng kanyang pamilya ay talagang pambihira sa lahat ng paraan. Kinuha ng 4 na tao ang mga pinggan na gusto nila pagkatapos ay umupo sa isang medyo mas malaking mesa. Sa oras na ito napagtanto ni Justin, sa silangan ng dining hall, mayroong isang puwang na pinaghihiwalay ng isang salamin na bintana na may mga dekorasyong bulaklak, na bumubuo ng isang pribadong lugar, ang mga mesa sa loob ay matingkad na kulay, at ang mga upuan ay may katulad na kulay na mga leather na sofa. Ang pag-upo sa loob ay tiyak na magiging mas komportable, bakit walang pumasok? Naguguluhan na tanong ni Justin. Sumulyap ang 3 babae, pagkatapos ay sumagot si Cathy, "Iyan ang dining area para sa antas ng pamamahala ng kumpanya, tanging ang mga may posisyon ng vice head pataas ang maaaring pumasok, iba rin ang pagkain ng antas ng pamamahala, mayroon silang isang mahusay na chef na espesyal na magluto para sa kanila. Ang laking lugar pero walang kaluluwa." Bahagyang naawa si Justin, paano kung pumunta tayo doon, sayang naman kung walang laman. Sinabi ni Hannah, sa vice head level at mas mataas, sino sa kanila ang hindi madalas magpulong?
Sino ang magkakaroon ng libreng oras upang kumain sa dining hall ng kumpanya araw-araw? Gayunpaman, hindi mo kailangang isipin na pumasok, ang mga patakaran ay mga patakaran, ang mga maliliit na empleyado na tulad namin ay kailangan lamang na gawin ang aming bahagi ng maayos. Pagkatapos ay sinabi ni Melinda, sa totoo lang, iyon ay maaari ding ituring na isang motivational policy para sa mga normal na empleyado, tanging sa pagkakaiba sa paggamot ay maitataas ang pagiging mapagkompetensya ng isang tao. Sa pamamagitan lamang ng isang mapagkompetensyang espiritu maaari kang umunlad, sa tingin ko ito ay kinakailangan. Tiningnan ni Justin ang chicken cutlet at cauliflower ng kanyang plato, masarap itong luto, ngunit sa laki lamang ng 2 kamay, malungkot siyang sumimangot, napakakaunti ng mga pinggan, napakaliit na kanin, 2 o 3 subo lang ang kailangan ko para matapos ito, hindi ito kasing laman ng $5 na pagkain mula sa isang maliit na restaurant. Nagkatinginan ang 3 babae na nagtataka, lahat sila ay nagpahayag ng mga ekspresyon ng hindi maintindihan. Ang totoo, hindi lang nila alam kung ano ang $5 na pagkain mula sa maliliit na restaurant sa mga pamilihan. Nang makita ang ekspresyon ni Justin na walang sapat na pagkain, nang walang salita, sinimulan nilang ilipat ang ilan sa kanilang mga pinggan at kanin sa kanilang mga plato kay Justin gamit ang kanilang mga chopstick. Kadalasan ay hindi namin maubos ang aming pagkain, kaya hahayaan ka namin. Walang magawang tumawa si Hannah, sa hinaharap kung sasama ka sa amin sa tanghalian, maiiwasan namin ang pag-aaksaya ng pagkain. Sa sandaling ito, isang linya ng mga tao ang pumasok sa dining hall, maraming manggagawa sa dining hall ang tahimik na tumayo, na nagpapakita ng medyo kinakabahang ekspresyon, at binati ang mga taong iyon. Naku, dumating na ang CEO at mga department head, tapos na ang meeting ng mga department head. Napasigaw si Kathy sa alarma, tumigil sa anumang ginagawa niya, at tumayo tulad ng ibang mga babae. Nakatayo sa unahan ang kahangahangang Marian, na nakatali ang kanyang buhok sa isang bun, at walang mga pampaganda sa kanyang malinis, malabuan na mukha. Ang malamig na ugali na iyon ay maaaring itaboy ang iba mula sa 1,000 milya ang layo. Siya ay tulad ng isang makalangit na diyosa, sa isang purong itim na kasuotan, at tila lalong maliwanag at elegante walang kapantay. Ito ay isang babae na hindi nangangailangan ng anumang pampaganda, at kailangan lamang na naruroon upang maakit ang kanyang kapaligiran. Ang iba pang mga tao sa antas ng pamamahala na pumasok kasama niya ay pinatunayan ang puntong ito. Karamihan sa kanila ay mga babae, nakasuot sila ng angkop na damit, maganda ang ugali, ang ilan ay mas matanda ngunit kaakit-akit pa rin, habang ang ilan ay kabataan at maganda. Kabilang dito ang superior ni Justin, si Talia ng departamento ng PR. Gayunpaman, sa puntong iyon, ang mga kaakit-akit na dilag na ito na sumunod sa likuran ni Marian ay parang mga buwan na natatakpan ng araw, at hindi gaanong nakakasilaw gaya ng karaniwan. Matapos ang isang maikling sulyap o 2, ibinaba ni Justin ang kanyang ulo, naramdaman niya na sa sitwasyong ito, mas mabuting kumain na lang siya. Kaya naman, habang ang lahat ng naruroon ay huminto sa pagkain at tumayo upang batiin, si Justin na sumubsob sa kanyang chicken cutlet, ay biglang tumayo na parang masakit na hinlalaki. Nang lumagpas si Marian kay Justin, hindi siya huminto kahit kaunting sandali, at hindi man lang tumingin, na parang hindi niya lubos na nakilala si Justin. Ang totoo, pagpasok pa lang niya, nakita na niya ang eksena ng 3 babae na nagdaragdag ng pagkain sa plato ni Justin, at sumabog ang kalungkutan sa puso niya. Ang mura niyang asawa, talagang pinaglalaroan ng kumpanya. Isa pa, nakapulot pa siya ng 3. Sa halip nang makita ng iba pa mula sa antas ng pamamahala si Justin, na hindi tulad ng ibang mga manggagawa na nagsisikap na pasayahin, ay nag-aalaga lamang sa kanyang pagkain. Nakaramdam sila ng dismaya, ngunit wala sila sa tamang sitwasyon para magsabi ng isang bagay, at maaari lamang matendaan ng puso ang taong ito ng sinasadya o hindi, at isama siya sa kanilang blacklist. Mukhang maliwanag at kaakit-akit, si Talia na nakasuot ng mapusyaw na dilaw na kasuotan ay nasa isang pulong simula pa noong madaling araw, at hindi pa nakikilala si Justin. Nang makita niya ang eksenang ito, nakaramdam din siya ng dismaya, biglang may naalala, bakas ng panunukso at panunuya sa kanyang mga mata.
Huminto siya sa tabi ni Justin at sinabing, Justin, humanda kang umalis bandang 3:00 ng hapon, sasama ka sa akin para magayos ng trabaho sa labas. Pagkasabi niya nun ay naglakad na siya palayo nang hindi man lang lumilingon. Nilunok ni Justin ang subo ng pagkain, paanong hindi niya malalaman. Ang babaeng superior na ito na hindi nasisiyahan sa kanya ay tiyak na nagnanais na gumawa ng ilang mga trick sa kanya, gusto niyang iwasan ito sa pagsasabing siya ay, napaka-busy, ngunit nang makitang si Talia ay seryosong nakikipag-usap sa ibang mga tao sa antas ng pamamahala, hindi na niya ito pinansin. Swertehin kita. Si Hannah sa tabi niya ay commendat kay Justin. Nagkibit balikat si Justin, walang pakialam na tumawa, at ipinagpatuloy ang pagbabaon ng kanyang ulo sa labanan. 45. Sa espesyal na rehiyon ng dining hall ng Yellow International, ang mga empleyado sa antas ng pamamahala ay nahati sa maraming grupo upang marahan na pag-usapan ang mga problema mula sa pulong. Habang nasa CEO, sa panig ni Marian, maliban sa sekretarya at assistant na si Danica, mayroon lamang 3 iba pang mga babaeng senior management level na empleyado ang nakaupong malapit. Ang iba pang mga executive ay paminsan-minsan ay sumulyap sa kanilang CEO, ngunit hindi nang ahas na lumapit. Naging sanhi ito sa paligid ni Marian na bumuo ng kakaibang kapaligiran, na kakaibang kakaiba. Ang isa pang taong pinakamalapit kay Marian ay si Talia, sa sandaling iyon ay wala siya sa mood na kainin ang mga masasarap na pagkain sa kanyang plato, ibinaba niya ang kanyang ulo para mag-isip sandali, at sa wakas ay nagsalita sa mahinang boses, Boss Lysander, ang taong nakilala mo kahapon, ano ang tingin mo sa kanya? Kahit na habang kumakain, napanatili ni Marian ang isang eleganteng posture, tulad ng isang prinsesa na dumaan sa pagsasanay sa etikete para sa maharlikang pamilya. Nang marinig ang mga salita ni Talia, natural niyang ibinaba ang kanyang mga chopstick at mangkok, at walang pakialam na mukha ay nagtanong, sino? Yung Justin, hindi ba napakasama ng ugali niya? Si Talia ay palaging naguguluhan kung bakit bineto ni Marian ang kanyang panukala na sibakin si Justin. Imposibleng sabihin kung sinasadya o hindi sinasadya ni Marian na lumingon sa pangunahing dining hall. Pagkatapos ay dinampot niya ang kanyang chopstick at mangkok, at sinabing, kung hindi siya gagawa ng malaking pagkakamali, labagin ang interes ng kumpanya, o sirain ang imahe ng kumpanya, huwag mo siyang pansinin. Hahawakan ko ang lahat ng iba pa. Sa sinabi nito, nagpatuloy siya sa pagkain sa maliliit na subo. Sa pagkakataong ito, mas tarante si Talia, mabilis na nagbago ang ekspresyon sa kanyang matikas na mukha, at sa huli ay sumuko pa rin siya sa pagtatanong kung ano ang plano ni Marian. Ang kanyang maraming taon ng karanasan ay nagsabi sa kanya na ang babaeng ito, na napakaganda hanggang sa punto kung saan kahit na ang selos ay mahirap lumitaw, ay hindi na handang makipag-usap pa tungkol sa paksang ito. Sige. Dahil hindi ka tatanggalin ng CEO, hahayaan kitang ibigay ang iyong sulat ng pagbibitiw sa sarili mo. Naiinis na naisip ni Talia. Sa hapon, naglaro si Justin ng mahigit 1 oras na laro. Noong una, binalak niyang umidlip sa hapon, naghanda pa siya ng inflatable na unan na hiniram niya kay Hannah, ngunit si Talia ay lumakad nga. Nang makita ni Justin ang kanyang slim, graceful at magandang superior, naramdaman ni Justin na ito ay magiging sakit sa puwet. Bakit sa kumpiyansa at magandang mukha niyang iyon, naruroon ang isang ngiti na kahawig ng pagtingin ng malaking masamang lobo sa 3 maliliit na piggies. Justin, halos buong araw kang walang ginagawa, samahan mo ako sa isang lugar para magsagawa ng ilang mga gawain, kailangan mong gumawa ng ilang trabaho. Lumingalinga si Justin sa kanyang paligid, nakita ang iba pa niyang kasamahang babae na seryoso sa trabaho, pinipigilan ang kanilang pagtawa at hindi siya tinutulungan, walang magawa siyang sinabi, bilang isang tsuper okay lang ako, para sa iba pang mga bagay na kailangan kong isaalang-alang. Pagdating ng panahon malalaman mo kung ano ang kailangan mong gawin. Si Talia ay labis na nagalit, ang lalaking ito ay may abandon life at court debt attitude. Kasunod ni Talia sa basement car park, ang sinakyan ni Talia ay isang pulang Audi A4, sa sandaling makapasok siya, naamoy niya ang nakakaakit na halimuyak ng katawan ni Talia.
Hindi napigilan ni Justin ang kaunting singhot, pagkatapos ay tumawa at sinabing, Miss Morris, talagang mabango ang loob ng sasakyan mo, at kapareho mo ng amoy. Ang kapal mo talaga. Ang magandang mukha ni Talia ay hindi maiwasang mamula, ganyan ka ba lagi ka walang kwenta sa harap ng mga babae? Wala lang ito, kung mabango mas maamoy ko lang, tutal pag singhot ang bango ay kilalanin ang babae. Ang mga lihim na sumisinghot ay ang mga kawawa. Ang isang dayuhang siyentipikong ulat na nabasa ko ay naghihinuha na kapag ang mga lalaki at babae ay nagsasama-sama, ang pagkahumaling sa pamamagitan ng pabango ay gumaganap ng malaking bahagi. Kapag ang isang lalaki ay nagnanais ng isang babae, kapag siya ay nakakasama sa babaeng iyon, ito ay madalas dahil ang amoy ng katawan ng babaeng iyon ay umaayon sa mga kagustuhan ng lalaking iyon. Sa daan-daang mag-asawang na-survey nila, halos lahat ay nakahanap ng kanilang asawa sa pamamagitan ng pabango ng kanilang katawan. Pagkatapos ay commendat si Justin kay Talia. Natatamad akong ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa iyo. Pinaandar ni Talia ang kotse at hindi siya pinansin, ngunit ilang sandali matapos simulan ang sasakyan, hindi niya maiwasang magtanong, ibig sabihin ba nito, kapag pinakasalan mo ang iyong asawa, umaasa ka sa iyong ilong para sumengot? Natigilan si Justin, sa kanyang isip ay lumabas ang malamig at magandang mukha ni Marian. Sa kanyang puso ay bumulong siya, ang amoy ng aking asawa ay isang bagay na hindi kayang tiisin ng mga lalaki. Pero tumawa ang bibig niya at sinabing, hindi yan ang main point, gusto ko ang amoy ng asawa ko, pero gusto ko rin ang pang-amoy ng ibang babae, hindi masama iyong Miss Morris. Pagkatapos magsalita, sumengot ulit siya ng malakas. Ikaw, kung ang Audi A4 ay mayroong mga ejection seat na makikita sa mga fighter planes, talagang gusto ni Talia na ilabas sa langit ang bulgar na lalaking ito. Sa buong paglalakbay, ang puting mukha ni Talia ay may kinang ng pula na hindi niya maalis kahit paano. Makalipas ang mahigit isang kapat ng isang oras, huminto ang sasakyan sa isang medyo lumang gusali ng opisina. Nakahinga ng maluwag si Talia, malamig na tumingin kay Justin, at sinabing, nakikita mo ba ang signboard ng Harrison Apparels? Humikab si Justin, at nanlaki ang kanyang mga mata upang makakita. Sa gitna ng gusali ng opisina sa harap, talagang may karatula na may puting background at itim na mga salita na nagsasabing, Harrison Apparels Limited Company, dito. Ito ba ang destinasyon natin? Tanong niya. Iyo, hindi akin. Isang bakas ng katusuhan ang dumaan sa mukha ni Talia, kailangan kong pumunta sa ibang kumpanya para makipag-ayos, ito ay sa iyo. Makipag-ayos. Tungkol saan? Natatarantang sabi ni Justin. Ang Harrison Apparels Company na ito ay nag-order ng $600,000 na halaga ng damit noong nakaraang taon, ngunit may balanse pa ring $400,000. Ang orihinal na deadline ay sa susunod na taon, ngunit narinig ko na malapit nang bumagsak si Harrison, kaya kailangan nating bilasan ang pagbabalik ng $400,000 na iyon, upang maiwasan ang mga masasamang utang. Naramdaman ni Justin na may mali sa sitwasyong ito, Miss Morris, napakaraming pera ang nakataya, pero gusto mo ba ng bagong empleyadong tulad ko na mangolekta nito? Medyo mataas ang hirap, di ba? Ang iba pang mga empleyado ng PR ay may mga bagay na dapat gawin, at ikaw lamang ang walang ginagawa. Bukod dito, pinapabilis kita sa pagbabalik ng utang at hindi para pumatay ng mga tao, kung ikaw ay isang lalaki, huwag kang magloko. Sabi ni Talia habang nakatitig sa kanya ang pares ng mala-almond na mga mata nito. Ang totoo, talagang natukso si Justin na sabihin, I am a man who dilly dull lies. Ngunit sa pag-iisip kung paano siya hindi makakatakas dito, tinanggap niya ito, natanggap ang impormasyon ng transaksyon sa negosyo mula sa kamay ni Talia, pagkatapos ay napakabagal na naglakad patungo sa gusali ng opisina. Kapag tapos ka natawagan mo ako, at pupunta ako para sunduin ka. Pagkatapos sabihin iyon ni Talia, ngumiti siya ng kaakit-akit, pagkatapos ay nag-U-turn at umalis sa paradahan ng sasakyan, at habang nandoon siya, pinatay niya ang kanyang cellphone. Hindi pa rin nalaman ni Justin na niloko siya ng kanyang superior.
Hindi siya nagmamadaling pumasok sa gusali ng opisina, at pagpasok niya ay nakita niya ang isang receptionist na may makapal na damit na may makapal na makeup na pinipinta ang kanyang mga kuko upang mapaglabanan ang pagkabagot. Nang makita ng babae si Justin na pumasok, agad niyang ipinakita ang isang nakakaakit na ngiti, "Mister, kailangan mo ba ng anumang serbisyo?" Itinaas ni Justin ang brown envelope sa kanyang kamay, "Ako ay mula sa Yellow International. Umaasa akong pag-usapan ang isang problema tungkol sa mga pondo ng aming business deal." Yellow International. Binigyan ng babae ng kakaibang sulyap si Justin, pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-check ng ilang bagay sa computer sa front desk, bago siya nagtanong, "Excuse me, tungkol ba ito sa natitirang balanse ng deal sa negosyo?" Masaya si Justin, mukhang maganda ang kumpanyang ito, nakilala nila ang bagay ng napakabilis, at walang planong tumalikod sa utang, na ginagawang mas madali sa kanya. Tumango siya pagkatapos, "Tama." Ang babae ay ngumiti ng labis na kaakit-akit, umakyat ng magkadikit ang kanyang mga kamay sa kanyang tiyan, pinipisil ang kanyang pares ng partikular na kapansin-pansing mga suso. Ang malalim na bangin na iyon ay tila maaaring humihila ng isang tao na mahulog sa kailaliman nito, "Mister, mangyaring sumunod sa akin, dadalhin kita sa opisina ng tagapamahala." Sa sinabi nito, pinahit niya ang kanyang slim waist at outstanding butt, at dahan-daang naglakad papunta sa elevator. Kasabay nito ay nakipagsabayan si Justin sa kanya, nang makita ang nanginginig na tingin sa likuran ng babae, isang komportableng pakiramdam ang napukaw sa kanyang puso, tila hindi masama ang batang si Talia, ang trabahong ito na humahabol sa utang ay hindi masama. 46. Kasunod ng receptionist sa elevator, natuklasan niyang sira ang elevator na parang gusali. Sa apat na sulok ay may mga patalastas pa na kadalasang idinidikit lamang ng mga tao sa mga poste ng lampara, mga bagay tulad ng mga katutubong remedyo na makapagpapagaling ng malaki at maliliit na karamdaman, na may mga direksyon upang pumunta sa isang partikular na lane, sa isang tiyak na eskinita o address, mayroong lahat ng uri. Retorika at napakarilag hanggang sa puntong maaari nitong gawing pula sa kahihiyan ang mga malalaki at maayos na pangunahing kumpanya ng advertising. Natuwa si Justin na makita ang iba't ibang wika ng advertising, patuloy na tumatango at sinabi niya, "Ang mga advertisement na ito ay mahusay, gusto ko ito." Ang babae na patuloy na nagpapanatili ng isang magandang ngiti ay natigilan, awkwardly ngumiti at sinabing, "Ginoo ay may mahusay na pananaw." Huminto lamang ang elevator nang makarating ito sa pinakamataas na palapag, habang naglalakad palabas ng elevator, nabigla si Justin. Nagulat siya nang maamoy niya ang masangsang na amoy ng usok. Nakita niyang sa malaking opisina sa harapan ay magulo ang pagkakaayos ng mga mesa at upuan, lahat ng uri ng papel, dyaryo, paper napkin, toilet paper at maging ang mga gamit na panloob na pambabae ay random na nagkalat sa lupa. Ang mga monitor ng computer ay halos natatakpan ng ilang uri ng dumi at malabo, habang maraming monitor ang malinaw na nabasag na sira. Parang ilang daang taon nang hindi nalilinis ang buong bulwagan, magulo ang paglipad ng alikabok, pati kalahati ng fluorescent light sa kisame ay natangay. Parang abandonadong opisina ang eksenang ito, tsaka yung tipong nasaroon ng mali siya kanina. Ngunit ang ikinatatarante ni Justin ay, sa loob ng lugar na ito ang, mga manggagawa sa opisina, ay ang dami ng taong gumagalaw. Nakikita niya ang 1 toneladang tao na nakasuot ng lahat ng uri ng kakaibang pananamit, ang ilan ay bata, ang iba ay matanda, na binubuo ng parehong mga lalaki at babae, na nagtipon sa iba't ibang mga mesa. Malakas silang naghahadges ng dice, nagtap sa showhand poker, naglalaro ng mahjong o kahit naglalaro ng solitaire. Karamihan sa mga lalaki ay may sigarilyo sa kanilang mga bibig, lumulunok sa mga ulap at dumuran ng hamog, ang mga babae ay matingkad din ng pananamit, naglalakad sa paligid ng mga lalaki. Hindi alam kung nasiyahan sila sa pagsasamantala, o nasiyahan sa pag-freeload ng mga lalaki. Huminga sa hangin na may mga usok na maaaring sumakaw sa isang patay na tao, sa wakas ay naunawaan ni Justin, ito ay isang gangster company, na binuksan ng mga kaibigan sa underworld. Hindi nakakagulat na walang dumating para habulin ang utang mula sa Yellow International. Malamang na napagtanto lang nila ito pagkatapos gawin ang deal, at malamang na walang sinuman mula sa PR department ang nangahas na pumunta.
Sa totoo lang kalahating tama si Justin, talagang napagtanto ng Yellow International na ang Harrison Apparel Company ay karaniwang hindi isang regular na kumpanya pagkatapos magawa ang deal. Noong panahong iyon, dahil hindi itinuturing na malaki ang transaksyon sa negosyo, pagkatapos matanggap ang deposito ay ipinadala nila ang mga kalakal. Ngunit pagkatapos noon, nang magpadala sila ng mga espesyal na tauhan upang humabol para sa pagbabayad, nakakalungkot na ang bawat tao na nakakita sa tunay na panig ng Harrison Company ay naiihi ang kanilang pantalon at tumakas. Nagpadala pa ang amo ni Harrison Apparel na kung may manggahas pa ring humingi ng bayad, bugbugin nila ang tao hanggang mamatay at itatapon. Dahil hindi pa naabot ang deadline ng kontrata, wala ring opsyon ang Yellow International na magsampa ng demanda, kaya mananatili lamang silang passive at hayaan ang mga bagay na magtagal. Sa pagpunta dito ni Justin, halatang binalak ni Talia na gamitin si Harrison para pag-atake sa pamamagitan ng paggamit ng lakas ng iba, at paalisin si Justin sa kumpanya ng kanyang kusa dahil dito. Para sa isang karaniwang tao, ang ganitong uri ng eksena ay talagang nakakatakot, ngunit kay Justin, sa halip na nakakatakot, ito ay medyo pamilyar sa kanya. Maaari pa itong ituring na larong pambata sa kanya. Lumingon ang receptionist sa front desk, umaasang makikita kung anong uri ng takot na ekspresyon ang taglay ng tanggang ito, ngunit sa halip ay nakita niya ang interesadong hitsura ni Justin, nakatingin sa lahat ng direksyon ng may ngiti. Ang tanga, tingnan natin kung makangiti ka pa saglit. Ngumisi ang babae sa kanyang puso. Mister, nandoon ang opisina ng manager namin, please follow me. Sabi nung babae sabay tawa ng malamig. Tumango si Justin, tumawa at sinabing, ang kapaligiran ng iyong opisina ay medyo maganda, kahit na hinahayaan ang mga tao na manigarilyo sa opisina, hindi masama, hindi masama. Ilang itim na linya ang nakasabit sa noo ng babae, nagdududa na siya kung nagpadala ba ng tanga ang Yellow International. Ang hitsura ni Justin ay nakaakit ng maraming tingin mula sa mga empleyado ng Harrison, ilang mga maayos na lalaki ang nakangisi habang naglalakad, nakatingin kay Justin na may nakakagalit at mapang-asar na tingin. Isang lalaking may maitim na magandang katawan ang naglahad ng kanyang kamay upang casual na hawakan ang katawan ng babae, habang tinatanong kung sino si Justin. Ang babaeng ito ay halatang may, hindi pangkaraniwang, relasyon sa grupong ito ng mga tao, habang ang kanyang mga bobs ay hinahaplos ng lalaking iyon ng ilang beses, siya ay malandi na tumawa. Sa ilalim ng maliwanag na liwanag ay nanatiling masaya ang mukha niya habang sumagot, siya ay ipinadala ng Yellow International upang habulin ang utang, gusto niyang dalhin ko siya upang makita ang amo. Mula muli sa Yellow International. Tumawa ng malakas ang ilang lalaki at babae, 2 months ago sabi ng lalaking iyon black belt daw siya sa taekwondo, pero ilang sandali lang ay baldado pa rin siya, anong belt ang brat na ito? Ang karamihan ng mga empleyado ng hoodlum ay tumawa sa panunuya, nakatingin kay Justin na may hindi maihahambing na mga tingin na interesado, na para bang siya ay isang isda sa chopping block, malapit ng mapuno. Lumapit ang isang mabilog na delinkwenteng babae na nakasuot ng itim na short-sleeve shirt at maong mini-skirt, bumuga ng usok kay Justin, at nakasimangot na sinabi, "Hoy gwapo, bakit ka nangungutang? Samahan mo si ate para makaranas ng sariwang kasiyahan. Hindi ka nabusog kagabi, ang ilang mga kapatid dito ay humalili sa pakikipaglaban sa iyo ng ilang daang round." Malakas na tumawa ang isa pang lalaking payat na maikli ang buhok at sinabing, tinakpan ng delinkwenteng babae ang kanyang bibig at ngumiti, pagkatapos ay itinaas ang kanyang mini-skirt at inindayog ito pabalik-balik, na may malugod na ekspresyon, "Great, sis is standing right here, you guys can all come." Mukhang maganda iyan. Ang madilim na mukha na lalaki na humihima sa puwitan ng receptionist ay nagbigay kay Justin ng tingin ng pang-aalipusta, nagkataon, isang sariwang magandang batang lalaki ang naghatid sa atin ngayon, kaya ang ating mga kapatid ay maaari pa ring tuklasin ang ilang mga bagong posisyon. Nang marinig ang maliit na grupo ng mga bandido na bumubulalas ng katarantiduhan upang takutin siya, hindi naiwasang maramdaman ni Justin na ito ay nakakatawa. Tinatimad na siyang magsalita sa kanila. Nang makita ang receptionist ng front desk sa yakap at pag-ungol ng madilim na mukha ng lalaki, muntik na siyang maging pool ng tubig.
Pagkatapos ay inisip niya ang sarili niyang negosyo at naglakad patungo sa opisina ng manager. Hoy! Brat! Tinatreto mo ba ang mga salita namin bilang tae o bingi ka? Nakita ng lalaking madilim ang mukha na binaliwala lang siya ni Justin, at agad na nagalit. Si Justin ay nagpatuloy sa paglalakad, lubos na hindi pinansin. Galit na galit ang lalaking maitim ang mukha at nanginginig ang mukha at kamay. Itinulak niya ang receptionist sa kanyang yakap, itinuro si Justin at sumigaw, "Brat, naniniwala ka ba na kung gagawa ka pa ng isang hakbang, sisipain ko ang mga bola mo hanggang sa pumutok ang mga ito?" Sa pagkakataong ito, huminto si Justin, at dahan-daang ibinaling ang kanyang ulo para sulyapan ng lalaking madilim ang mukha. Sa isang sulyap lang, naramdaman ng lalaking maitim ang mukha na parang nahulog siya sa kalaliman ng yelo, na buo ang dugo niya. Anong uri ng titig ito, nang walang anumang pagkakataon na mabuhay, nang walang anumang posibilidad na lumaban, isang malakas na pakiramdam ng pang-aapi na parang sinusubukang i-suffocate ang isang tao, itinutulak ang isang tao sa isang kulay abo na mundo ng kawalang hanggan na hindi na babalik. Nandito ako para mangutang, hindi para makipaglaro sa inyo. Natural na ibinalik ni Justin ang kanyang katawan, itinapon ang folder ng mga dokumento sa isang tabi, at may mahinang hakbang na naglakad siya patungo sa malaking lalaki. With a bored voice like plain water he said, "Originally, kahit hindi kayo nagbayad, I wouldn't even mind. If you gave me the money I would have instead found going through the procedures to return it troublesome. Gayunpaman, dahil kinakausap mo iyon, ngayon ay talagang nagpaplano akong magbalik ng pera. Sa totoo lang, isa akong napaka-easygoing na tao, kung hindi ka lumampas sa linya, at ito ay isang biro lamang o dalawa, lahat ay maaaring tumawa tungkol dito. Ngunit kayong mga tao, bakit ang inyong mga utak ay hindi sibilisado? Isang beses ko lang ito sasabihin. Ako, pinakaayaw kong pinagbantaan." Sa sandaling binibigkas ang mga salitang iyon, parang nawala si Justin sa kanyang kinaroroonan sa isang iglap, nang siya ay muling lumitaw, ang lahat ng naruroon ay makikita lamang na ang dating nakatayong madilim na mukha na katawan ng lalaki ay baluktot, at dahan-daang bumagsak sa lupa, bumubula ang bibig, habang ang kanyang mga mata ay umiikot habang siya ay nahimatay. Nawala na talaga siya ng malay sa sakit. Tumayo si Justin sa gilid ng malaking lalaki, binawi ang kamao na hinampas niya sa tiyan ng malaking lalaki, at walang pakialam na tumingin sa kanyang paligid. Pagkatapos ay ngumiti siya ng masama at nagtanong, "Ano ang pinagtatawanan ninyo? Natama na ang kapatid mo, hindi ba ipaghihiganti mo siya? 47, you're even an action movie star." Ang mga salita ni Justin ay parang isang kislap na nahuhulog sa isang bar aisles ng pulbere. Ang mga kalalakihan at kababaihan sa buong bulwagan ay nagpahayag ng galit na mga tingin. Pagod na itong mabuhay, huwag mong isipin na walang nang ahas na hawakan ka dahil lang sa may kakayahan ka. Inihagis ng isang lalaking may malaking pangangatawan ang mga poker card sa kanyang kamay, galit na itinaas ang kanyang nakakuyong na kamao at sumugod kay Justin. Hindi man lang itinaas ni Justin ang kanyang mga kilay, nangangisda siya ng sigarilyo sa kanyang damit gamit ang isang kamay, habang ang isa ay casual na gumalaw upang harangan ang kamao na inihampas sa kanya. Biglang gumalaw ang hugis kuko na kamay ni Justin, at bago lumapag ang malaking kamao na iyon, mahigpit na hinawakan ang palso ng lalaki. Sa bahagyang pagliko ng palso, sa isang kisap mata, nag-iba ang anyo ng kamay ng lalaki na parang twisted churros. OWWW. Napaiyak ang lalaki sa sakit, at bumagsak sa lupa habang hawak ang kamay niya. Ang mga buto sa kanyang braso ay ganap na na-dislocate, at siya ay nasa sobrang sakit na siya ay malamig na pawis. Ang iba sa mga hoodlums, na orihinal na nagplanong pasukin at bugbugin si Justin sa isang pool hall ay nakakita ng kapansin-pansing pagbaliktad na ito, at hindi napigilan ang kanilang mga binti at mag-alinlangan. Takot silang mawalan ng mukha, pero mas takot sila sa sakit. Pagkatapos magsindi ng sigarilyo ni Justin, at mag-enjoy sa isang buga. Ang pulutong ng mga kalalakihan at kababaihan na nag-iingay na ngayon ay nagpakita ng nalilito at walang katiyakang mga ekspresyon habang maingat nilang pinagmamasdan si Justin. Hindi sila puminda at pasulong ngunit hindi rin umatras.
Yung mga nagiging kilalang gangster, mostly yung walang pakialam sa mukha nila, parang intern gangster lang kayo, at hindi naging totoong gangster. Ngumisi si Justin, pagkatapos ay kinuha ang folder ng dokumento, ang iyong mga kakayahan sa pagmamayabang ay mas malakas kaysa sa iyong mga kakayahan sa pakikipaglaban, hindi ko alam kung ano ang mga taong ipinadala noon ni Yellow para sa public relations, ngunit sa tingin ko ay may kaunting pagkakaiba sa pagitan ko at sila. Nang matapos, tumalikod si Justin at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa opisina ng manager. Ang mister na ito ay may mahusay na kasanayan, ngunit pumasok ka sa aking opisina, ngunit tinatreto ang aking mga nasasakupan ng ganito, talagang mahirap para sa akin, itong gold na ito ay lunukan. Isang paos na boses ng lalaki ang narinig mula sa opisina ng manager. Dahan daw ang lumabas ang isang mature middle-aged na lalaki na may matulis na mukha at nakasuot ng kulay abon na suit at may kintab na leather na sapatos. Boss! Ang grupo ng mga gangster na ito, na nawalan ng sigla ay nagsimulang sumigaw muli sa hitsura ng lalaking ito, na para bang maibabalik ng lalaking ito ang lahat ng mukha na nawala sa kanila. Tiningnan ni Justin ang lalaki na may interes, ang kanyang side-parting na hairstyle, Armani suit, Louis Vuitton leather belt, at Pierre Cardin leather shoes, lahat sila ay magkasya sa kalmado at mapagmataas na hitsura na tanging matagumpay na mga tao ang nagtataglay. Kahit sa ang anggulo, mukha siyang manager ng malaking kumpanya, at hindi pinuno ng mga hoodlum na ito, o pangunahing boss ng isang dummy corporation. Hindi nakakagulat na natalo si Yellow, may sikretong amo pala, ngumisi si Justin sa kanyang puso. Mr. Death Chaser na ipinadala mula sa Yellow International, ang iyong mga aksyon ay nagpapahirap sa mga bagay para sa gold na ito, ano sa tingin mo ang pinakamahusay na paraan upang pamahalaan ang sitwasyong ito? Nagpakita si Boss Gold ng isang masamang ngiti, mukhang determinado ngunit walang malasakit, tulad ng isang matandang maginoo mula sa kanluran. Tiningnan ni Justin ang impormasyon sa loob ng folder. Ang taong may apelidong Gold sa harap ay dapat ang boss ng hoodlum company na ito, si Gold Zing Gold. Maganda itong mga mamahaling damit mo, siguradong malaki ang perang dinaya mo. Hindi ako kailanman nandaya ng pera, walang lakas, kahit anong daya mo walang magbibigay sa iyo ng pera. Ako ay mula sa paaralan ng lakas, hindi sa paaralan ng mga idolo. Mukhang naaaliw si Zion. Tinanggal ni Justin ang abo ng sigarilyo at sinabing, ang paraan mo ng pagmamataas ay may mas malaking prospect kaysa sa akin. Maaari akong manalo ng Golden Horse Award, habang maaari ka ng manalo ng Oscar. Ang Golden Horse Film Festival and Awards ay isang film festival at seremonya ng parangal na ginaganap taon-taon sa Taiwan. Oh! Malamig na tumawa si Zion at sinabing, pero bakit pakiramdam ko, ang mister na ito ay mula sa paaralan ng mga idolo? At paano mo nalaman iyon? Tumawa si Justin habang nagtatanong. Ang nakikita ko ay isang tanga, isang taong hindi naiintindihan ang kanyang ginagawa, isang blockhead na may parehong halaga ng kumpiyansa sa sarili bilang isang retard. Sabi ni Zion, habang bigla niyang hinubad ang kanyang Armani suit jacket, inilantad ang kanyang puting Gucci dress shirt. Nasaksihan ng eksenang ito, nagsimulang sumigaw ang mga mag-aaway na lalaki at babae sa bulwagan, sumisigaw ng buong lakas para kay Boss Gold na patayin ang mayabang na brat na ito. Sumenya si Zion sa lahat ng nasa bulwagan na tumahimik. May kung anong pagmamataas sa kanyang mukha, bahagya niyang iniunat ang kanyang mga kalamnan. Para bang nabubuhay ang mga kalamnan sa damit na iyon habang umuumbok ito, at naglalabas ng mga basag na tunog mula sa kanyang mga buto. Yo! Isa ka pang action movie star. Tuwang-tuwa si Justin, medyo maraming pagsisikap ang ginugol sa pag-sculpting ng katawan na iyon, gamit ang mga kalamnan na iyon ay maaari ka pang sumali sa isang paligsahan sa pagpapaganda ng lalaki, at maging kwalipikadong mabuhay mula sa mayayamang babae. Nililigawan mo si kamatayan. Bamantong hininga si Justin, ipinapayo ko sa iyo na isuot mo ang iyong mga damit at ibalik ang pera. I don't really want to make a move, someone from the school of idols like you also need to keep up with appearances, right? Sa wakas ay nagalit si Zion, bigla siyang humakbang pasulong. Oo naman,
Ang isang katawan na puno ng malalakas na kalamnan ay hindi lamang para ipakita, pagkatapos na sumugod si Zion hanggang sa siya ay 2 ng 1 metro mula kay Justine, pagkatapos ay naghagis siya ng isang roundhouse na sipa sa bilis ng kidlat. Malamang na natutunan niya ang isang uri ng mixed martial art, ang mga galaw ni Zion ay napakahusay, na may sapat na lakas. Ang sipa na ito ay nagdulot ng unos, na direktang nagbuga ng lahat ng mga dokumento sa nakapalibot na mga mesa sa hangin. Sa mga sitwasyon kung saan hindi alam ng lahat kung saan pupunta ang sipa, lingid sa kaalaman ng sinuman, biglang ginalaw ni Justine ang kanyang kaliwang kamay upang bantayan ang posisyon na bahagyang nasa ibaba ng kanyang dibdib. Bam! Hindi tulad ng iniisip ng lahat ng naroroon, si Justine ay hindi pinalipad sa pamamagitan ng sipa na iyon. Sa halip, nakita nila ang binti ni Zion na mahigpit na nahawakan ng bukong-bukong sa kaliwang kamay ni Justine, eksaktong 1 pulgada sa ibaba ng dibdib ni Justine, hindi makagalaw ng 1 pulgada pasulong. Ang katumpakan ay hindi masama, medyo mabagal. Sabi ni Justine na parang sinusuri niya ang performance ng isang estudyante. Si Zion ay takot na takot sa loob, ang kanyang mixed martial arts standard ay hindi katulad ng mga dula sa telebisyon kung saan sila ay casual na umiikot, ito ay mga tunay na kakayahan na hinasa sa pamamagitan ng pagkitol ng buhay sa mga underground na labanan. Ang lakas at bilis ng sipa niyang iyon ay malinaw niyang naintindihan, wala pang taong kayang sumupil ng ganito, humaharang sa kanyang atake na para bang isang batang naglalaro ng bahay. Ang matinding pakiramdam ng kahihiyan ay naging dahilan ng pagkairita ng puso ni Zion, at ang kanyang mukha namumula-pula habang mabangis niyang sinabi, "Bitiwan mo." Tama yan. Hindi niya maalis ang kanyang binti mula sa pagkakahawak ni Justine. Paanong napakalakas ng lalaking ito? Ibalik mo ang pera, at bibitawan ko. Casual na ngumiti si Justine at sinabi. Isang bakas ng kalubhaan ang sumilay sa mga mata ni Zion, kailangan kong bumalik sa aking opisina para kunin ang aking checkbook. Iyan ay masunurin sa iyo. Tumango si Justine, pagkatapos ay pinakawalan ang pagkakahawak sa binti ni Zion. Ang lahat ng naruroon ay walang katulad na gulat, hindi sila makapaniwala na ang amon na sa kanilang puso ay hinding-hindi mabibigo ay biglang matatalo sa kamay ng payak at katamtamang mukhang binata na ito. Ang grupo ng mga lalaki at babae ay hindi napigil ang magsimulang umatras patungo sa pasukan ng elevator. Matapos tingnan ni Zion si Justine, dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang opisina, wala pang 1 minuto, muli siyang nag-walk out. Pagsisisihan mo ang desisyon na ginawa mo ngayon, ako, si Zion, ay hindi kailanman natalo, sa makatuwid, dapat kang mamatay ngayon. Dahan-dahang lumabas si Zion sa kanyang opisina, ang gwapong mukha niyang iyon ay may malabong hitsura sa kanyang mukha, at kabaliwan sa kanyang mga mata. Nakapagtataka, sa kanyang mga kamay ay isang punong ripple. Ang malalim na madilim na nguso ay direktang nakatutok sa noo ni Justine. 48. Tumawa si Justine, talagang hindi niya napigil ang tumawa muli. Ito ay hindi inaasahan, na tulad ng isang baril ay nakatutok sa kanya ng isang tao kahapon, may isa pang nakatutok sa kanya ng baril muli ngayon. Sa Zeneca kung saan ang kontrol ng baril ay hindi maihahambing na mahigpit, ang bilang ng mga baril na lumitaw ay tila mas marami pa kaysa noong siya ay nasa ibang bansa. Manager Gold, hindi mo ba alam na ang baril na ito ay ginagamit sa pangangaso sa Amerika? Bakit mo ako tinuturo? Hindi ako moose, at hindi rin itim na oso. Tinanggap ito ni Zion na natatakot si Justine, malamig siyang tumawa at sinabing, sa aking paningin, ngayon isa ka lang kuneho para katayin ko. Hindi mo naman siguro maiisip na sa loob ng 4 hanggang 5 metrong distansyang ito, ni hindi kita kayang tamaan ng long range na baril na ito, tama ba? Tumaas ang sulok ng bibig ni Justine habang walang pag-aalinlangan siyang humakbang pasulong, ano sa palagay mo? Huwag kang gagalaw. Kung gagawa ka pa ng isang hakbang pasulong, babarilan ko. Isang patak ng malamig na pawis ang dumaloy sa pisngi ni Zion habang siya ay umuungal ng malakas. Hindi siya pinansin ni Justine, at humakbang pasulong. Narito ako nakatayo, nasa iyong mga kamay ang baril, may karga ang baril. Direkta kang nakaharap sa akin. Kung ano ang dapat mong gawin, at kung ano ang magagawa mo, ikaw ang baalang magdesisyon.
Walang ingat na itinapon ni Justin sa lupa ang sigarilyong tinapos niyang paninigarilyo, tinatakan ito para patayin, pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad. Bawat hakbang ay pumukaw sa puso ng lahat ng naroroon, parang kulog sa kanilang puso. Bawat hakbang ni Justin, para bang ang kanilang mga puso ay tambol na tinatambol. Napakatahimik na kung may nahulog na pin ay maririnig ito ng lahat. Parang inilabas ang lahat ng hangin sa mailing panahon na ito. Sa buong bulwagan ng opisina, tanging ang tunog lamang ng mabagal at balanseng yapot ni Justin. Isang 4 hanggang 5 metrong distansya lamang, isang landas na 6 o 7 hakbang lamang, ngunit lahat ay may pusong lumukso hanggang sa kanilang mga lalamunan, habang blanko na nakatingin sa kanila. Maging ang 2 lalaki sa lupa na madaling natamba ni Justin, ay nasa sakit ngunit pinipigilan ang kanilang hininga habang pinapanood ang eksenang ito. Kailangan lang ng daliri ni Zion na bahagyang hilahin ang gatilyo para sa isang marahas na bala na palm unit sa katawan ng tao na may laman at dugo. Ang ekspresyon ni Justin ay walang malasakit, walang gaanong pagkakaiba kumpara sa pagpunta sa isang tao upang makipagkamay. Ang kanyang mga mata ay napaka-insipid, na para bang ang sandali ng buhay at kamatayan sa harap ng kanyang mga mata ay hindi umiiral. Sa totoo lang, 3 segundo lang ang lumipas nang mangyari ang lahat ng ito. Nang lumakad si Justin sa harap mismo ni Zion, ang mukha ni Zion ay namutla na may ulo na nababalot ng malamig na pawis, at isang manhid na ekspresyon. Sa mundong ito, may 2 uri ng tao na ang pinaka-nakakatakot. Ang una, mga baliw. Pangalawa, mga taong hindi takot sa kamatayan. Ang dahilan kung bakit nakakatakot ang mga baliw, ay dahil baka hindi sila natatakot sa kamatayan. Hindi man lang ako takot sa kamatayan, sa tingin mo ba may point na tinutukan ako ng baril? Bahagyang ngumiti si Justin, at napakadaling kinuha ang rifle sa mga kamay ni Zion, nakalimutan lang ni Zion na lumaban. Katsa! Casual na gumawa ng braking motions Justin gamit ang kanyang mga kamay, at ang rifle na gawa sa metal, ay naputol, tulad ng isang tambo. Ang eksena at tunog na ito ang nagpabalik sa lahat sa realidad, na nanginginig ang kanilang mga puso sa takot. Ito. Hindi ba ito ang uri ng eksena na umiiral lamang sa mga pelikulang Hollywood? Ang taong ito. Siya ba si Superman? Nakabasag pa siya ng rifle. Inihagi sa gilid ang basag na rifle, pinunasan ni Justineg ang kanyang mga kamay, at may ngiti na tila hindi ngiting sinabi niya, Boss Gold, sa pagkakataong ito maaari ka bang pumunta at kunin ang checkbook ng totoo? Tulad ng pagbabalik ng kanyang kaluluwa, nanginginig ang buong katawan ni Zion habang nakatingin sa binata na nakangiti sa kanya na may ekspresyon na nakatingin sa isang halimaw. Mula nang magsimula siya sa kanyang karera, nakilala niya ang mga mabangis, ngunit talagang hindi niya nakilala ang isang walang pakialam sa pamumuhay. Ang mas nakakatakot ay ang ekspresyon ng binata na ito, na tila mahinang nagsasabi sa kanya, kahit hilahin niya ang gatilyo ay wala pa rin siyang magagawa sa kanya. Paano kaya? May tao ba talaga sa mundong ito na hindi takot sa bala? Kung gusto mo ng pera wala, kung gusto mo ng buhay meron dito. Sinabi ni Zion ang mabangis na linyang ito, gusto niyang mapanatili ang huling bit ng dignidad bilang isang underworld boss. Umiling si Justin sa awa, bakit hindi mo magawang ituwid ang mga bagay-bagay? Kung matatalo mo talaga ako, kanina mo pa hinaila ang gatilyo. Wala ka man lang lakas ng loob na hilahin ang gatilyo, na nagpapatunay na takot ka pa rin sa kamatayan. Hindi mo ako matatalo, huwag mo akong pilitin na gawin ang ilang bagay na matagal ko nang hindi nagagawa. Inaamin ko na mas magaling kang lumaban kaysa sa akin, malaki rin ang loob mo, pero hindi lang kita bibigyan ng pera. Biglang hinampis ni Zion ang mesa, sumigaw ng may masamang mukha. Kung gayon, huwag mo akong sisihin, ang aking init ng ulo ay naging mas mainit kaysa dati. Nagpakita si Justin ng kakaibang ngiti na may panandaliang pananabik, ang kanyang katawan ay gumalaw sa bilis ng kidlat patungo sa likod ni Zion. Kasabay nito, mabangis na naglagay ng lakas si Justin sa kanyang mga kamay, hinawakan si Zion sa kanyang itaas na mga braso sa bilis na hindi kayang reaksyon ni Zion. Nagpadala siya ng isang sipa sa bukong-bukong ni Zion, dahilan para masuray-suray at lumuhad si Zion sa lupa.
Bitek. Naririnig lamang ng isa ang mga tunog ng mga bali ng buto, at ang masakit na dagandong ni Zion, ang kanyang dalawang braso ay hindi inaasahang natanggal mula sa mga balikat. Ang isa sa mga binti ni Justin ay tumapak sa guya ni Zion, pinilit siyang manatiling nakaluhod ng walang anumang paraan ng pagbangon, at walang humpay na maigalaw ang kanyang baywang. Sa huli, ang binti ni Justin ay humakbang ng may higit na lakas, na naging dahilan upang matakot si Zion na gumawa ng kahit kaunting paggalaw. Ikaw. Anong ginawa mo sa braso ko? Inilabas ni Zion ang kanyang mga ngipin sa sakit, at tinitigan si Justin na may dugong mga mata. Wala naman, pinaalis ko lang ang mga braso mo sa balikat mo. Masayang sumagot si Justin. Ikaw, akala mo bibigyan kita ng pera at aaminin ang pagkatalo mula lang dito. Imposible. Malakas na pahayag ni Zion, habang ang iba pa niyang mga nasasakupan ay takot na takot hanggang sa sila ay nanginginig at natatakot na kumilos. Pinagmasdan nila ang kanilang amo na binugbog hanggang sa lumuhad ito, ngunit hindi sila nang ahas na humakbang pasulong. Pumunta sila dito para maging bully, hindi para itapon ang buhay nila. Niyugyug ni Justin ang kanyang daliri, Malika, simula pa lang ito, paano ko magagawa ang isang bagay na ito sa iyo? Sa sandaling sinabi niya iyon, muling hinawakan ni Justin ang mga braso ni Zion. Kotek ng crack. Isa pang nakakadugo na sigaw ang nagmula kay Zion, anong ginawa mo ngayon? Kotek ng crack. Kaagad na sinundan ay muli ang tunog ng mga joints na dislocate. Si Justin ay nagpakita ng isang nasisiyahang ngiti, walang anuman, na-dislocate ko lang ang braso mo, pagkatapos ay ibinalik, na-dislocate muli, ibinalik, pagkatapos ay na-dislocate muli, ginawa ko ito ng ilang beses para magsanay, pakiramdam ko ay bumagal ako ng ilan. Inaasahan ko na may sakit ka, huwag kang mag-alala, kailangan ko lang magsanay ng ilang beses at hindi ka na makaramdam ng labis na sakit. Demonyo! Demonyo! Demonyo ang lalaking ito! Tuluyan ng gumuho si Zion, alam niyang kung magpapatuloy ito, hindi siya mamamatay, ngunit maaaring magdusa ng higit pa kaysa mamatay, ito ang ibig nilang sabihin sa pagnanais na mamatay habang nabubuhay. Ang sakit mula sa kanyang mga kamay at binti, ay pumasok sa kanyang puso, ang kanyang utak ay halos mabigla ng ilang beses, ngunit siya ay napaatras ng hindi matiis na sakit. Ako, magbabayad ako. Nang muling ibalik ni Justin ang mga dugtungan ng kanyang mga braso, talagang hindi na nakayanan ni Zion. Ang mga labi ni Zion ay nagiging berde na, ang kanyang boses ay may kasamang bahagyang pag-iyak. Ayun, umiyak siya. Tumulo ang luha niya, nakaramdam siya ng kahihiyan, hindi siya nagbitiw, pero higit sa lahat, sakit ang nararamdaman niya. Ganito dapat ang paraan. Binitawan ni Justin ang mga braso ni Zion ng may kasiyahan, sabay tawa ng hey-hey, pinananatili pa rin ang hindi nakakapinsalang ekspresyon na iyon, habang sinabi niya, gayunpaman, Manager Gold, dahil sa sunod-sunod na pinsalang ginawa mo sa aming kumpanya, nararamdaman ko na maliban sa balanse na 400,000, dapat mong bayaran ang trauma na natanggap ko sa isip. O tama, dahil matagal nang inutang ang pera, dapat ibalik na may interes o kung ano, at the same time, mabuti pang ibalik ang mga gastusin sa pagpapagamot ng mga nasaktan mo noon ng mga goons mo, hindi ba? Ikaw. Ako, ano ako? Hindi ka nagbibigay. Ayos lang. Pagkatapos ay magpapatuloy tayo. Hindi. Binigay ko. Binigay ko. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Sigaw ni Zion, na may halong hikbi at luha. Ngumisi si Justin, hinayla ang isang upuan at umupo, at sinabi kay Zion na umiiyak sa sahig, dahil binibigay mo ang anumang gusto ko, pagkatapos ay bilasan mo at isulat ang tseke, mabuti para sa akin na iulat iyon pabalik. O tama, mag-book ng kotse para pabulaykin ako sa Yellow International, hindi ako nagdala ng sapat na sukli para sumakay ng taxi. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.